Matapos na lumabas sa monitoring si 98W, bagong invest low pressure area naman na mataan na naman dito sa may bandang Micronesian Islands. Tatama din ba ito sa bansa? Alamin. 98W o Pretino, nasa medium chance na o 50-50% chance na maging isang aktibong low pressure area. Tuloy-tuloy na ba itong tatama sa bandang Eastern Visayas dahil meron pang ensemble na posible pa raw itong mag-Luzon? Tatalakayin. Epekto pa rin ng easterlies, patuloy na magbubunsod ng gloomy at overcast sa panahon sa iba't ibang panig ng bansa. Bagamat maulan, ang halos maghapon pa rin, bunsod pa rin ng accumulated water vapor epekto ng easterlies. Pansamantalang walang epekto ng shear line pero ang kanlurang bahagi ng bansa patuloy na magkakaroon ng mga pag-ulan, bunsod rin ng surface trough o extension ng Intertropical Convergence Zone na magpapaulan sa katimugang bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw na ng October 31, 2025. Ang oras sa ating Boss May Umaga ay 10:47 na ng umaga. So inaasahan na marami na ngayon ang nagsisiuwian ngayon dahil kung hindi ako nagkakamali ay ngayon ay nasa holiday na ata o suspended na ang most ng mga trabaho at klase. Dahil nga po sa darating na undas kinabukasan. Hopefully, yung mga iba nating kababayan nung nakarang araw pa sana ay nakabiyahe na po sila dahil asahan po talaga ang traffic niyan sa North at South Toll. Yung expressway natin. Yan. Yung Northern at Southern bound, asahan natin lalo na dito sa Metro Manila, traffic yan. Lalo na kung ngayon pa lamang uuwi yung karamihan sa ating mga kababayan. Kaya nga po nagpapaalala tayo nung isang araw pa na kung pupwede sana ay maaga po tayong makapagbiyahe na kagad para maiwasan po ang maging congested na traffic. Lalo na kapag ganitong darating ang holiday, lalo na't undas, asahan po talaga ang magiging traffic niyan. At least para maiwasan natin ang masuspend ang biyahe o ma-stranded. Siyempre, sayang naman po yung ang aga-aga natin na pumipila sa mga terminal tapos hindi pala makakabiyahe ngayong araw. So nakaka-disappoint naman. Medyo nakaka-disappoint po pagka gano'n naman po, di ba? Tapos maghapon nakabilad ka sa labas habang nag-iintay ng iyong susunod na biyahe. So sana ay kukonti na lamang yung makakasakay para maluwag-luwag at mabilisan po magiging biyahe natin. Kaya lang mula pa yata kahapon nagbi-build up na ata yung congested traffic diyan sa North Expressway tsaka South Expressway na mga babiyahe paputungo ng mga probinsya ng mga kababayan natin dahil sa darating nga daw na undas. So mag-ingat po at diretso agad tayo sa ating lagyan ng panahon. Kung uulanin ba tayo? Well, gaya kahapon, expected ang mga isolated case of rain showers pa rin dahil po sa mas malakas na daloy ng easterlies natin. Kaya yung water vapor bahagyang umaatras dito sa may bandang kanluran. Mas nangunguna ngayon ang easterlies kaya ang most of eastern sections ng ating bansa, mapapansin niyo mas umaaraw kayo dyan at nagiging mas hot humid ang inyong panahon po. Kaya magdala po ng payong at uminom ng maraming tubig dahil expected na medyo mataas po ang heat index natin dyan dahil sa maalinsangan panahon natin. Despite na mataas ang pagiging gloomy at haze ng ating paligid. Sa ating lightning detection system, mapapansin nyo po, most of West Philippines sila mga pagkulog at pagkidlat. Dahil nagbi-build out o mas malakas ngayon ang tulak ng easterlies. Kaya halos ang boundary niya nandito na sa may bandang kanlurang parte ng bansa natin, yung tulak ng easterlies. Kaya mapapansin nyo po yung surface trough o yung extension ng Intertropical Convergence Zone dito sa Palawan hanggang west portions ng Mindanao at southern Mindanao ay masyadong malayo ng bahagya dito sa pinakamalaking kalupaan ng bansa.
So malakas po ang tulak ng easterly, so maglalaro po dyan ang mga localized thunderstorms, isolated rain showers, at mga ilang biglaang nanggugulat na buhos ng ulan. Kaya mag-iingat po tayo ha, at lalo niya sa iba ng Mindanao dahil medyo may mga binabaha na sa ibang kababayan natin sa Mindanao. Gaya nga po na ating laging paulit-ulit na paliwanag, ay epekto po yan ng surface trap or intertropical convergence zone. Sa ating thunderstorm advisory care of Pag-asa sa NCR, nakataas pa rin ha. So kasama na ang Mega Manila yan at yung mga kapitbahay natin, Karapit, mga kalapit probinsya at city, kabilang na ang Bulacan, Quezon Province, Laguna, hanggang dyan sa may bandang Batangas po. So sa Central Luzon naman, kabilang ng Nueva Ecija, so mula Pantabangan na yan hanggang Tinio ha. So, kasama po yan sa posible pa rin magkakaroon ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa maghapon. Importante po ang payong at rest ng Nueva Ecija nga po na binanggit natin at Quezon Province. So, aabot yan kasama na ang bandang Rizal, yan. So, Antipolo kasama na ang Tanay niyan. Asahan natin din ang matraffic sa area na yan habang mga bumibiyahe. So, ingat na lamang po mga folks at ilang bahagi ng South Luzon ay within 12 hours ang forecast ng localized thunderstorms sa inyo. So, pag sinabing South Luzon po yan, kasama na yan ang most areas ng Calabarzon po at ilang bahagi ng Bicol region, yan, at most of Mimaropa, damay-damay na rin yan. Yan. So, ingat po mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, at hot, humid nga po tayo, few clouds, so medyo makulimlim, pero mainit-init o mataas ang ating heat index ngayong araw. Sa lowest temperature na naitala na weather station kaninang 2:53 AM ng madaling araw, pinakamababa pa rin ang 25.9 degrees Celsius na lowest air temperature sa amin sa Caloocan. Kahapon nakapagtala kami ng pinakamataas na 30.5 degrees Celsius kahapon ito ng umaga at 11:34 AM. Pero dahil mataas po ang ating outside humidity mula pa nung isang araw, mataas ang naging heat index pa rin sa amin, pumalo sa 40.2 degrees Celsius, although manageable naman ito kahit papaano. So kung titingnan naman natin yung magiging forecast, well, ang ilan-ilan lang siguro ang magiging forecast natin dahil napaka-gloomy po ng paligid natin ha. Mula rito sa aking weather station sa Caloocan, mababa lamang 30 degrees Celsius dahil nga po sa napaka-saturated o gloomy po ang panahon, very gloomy. So 40 degrees Celsius po, pero aasahan daw, aabot pa daw ito ng 45 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So mapapansin nyo po, tumataas-taas pa rin. Sa ibang bahagi naman sa selective areas lamang, pero sa gusto nyo malaman yung mga areas ninyo na hindi natin maisasama ngayon dito, pwede po kayong bumisit sa aking webpage under weather forecast and almanac, and then heat index forecast. Yan, heat index nationwide o init factor. Dito nyo po makikita yan. At i-select nyo lamang yung area na kung saan ay taga-roon kayo. Na hindi natin maisasama dahil yung mga selected areas lamang sa iba't ibang bahagi ng bansa ang i-select lang natin kasi siyempre napakarami naman yan. Mauubos po yung ating buong oras kung dito na isa-isahin natin yan lahat. So pakitingnan nyo na lamang po kung gusto nyo pong malaman. Pero dahil napaka-gloomy nga po natin, ilan-ilan lamang sa may bahagi ng silangan, kabilang na ang Tuguegarao sa Northern Luzon. Yan, so mapapansin nyo po ay medyo manageable, although 38 degrees Celsius at papalo pa ito hanggang 40 degrees Celsius ngayong umaga hanggang mamayang alas 3 na daw yan ng hapon. Yan, sa bandang Santiago, double check din natin kung mataas. Well, mapapansin natin, medyo mataas, 38 degrees Celsius at papalo pa ito hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So medyo mataas-taas pa rin. Sa Dagupan ay nasa mataas, 41 degrees Celsius po kayo at papalo ito ng matindi hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo mas maalinsangan kayo dyan sa may bandang Dagupan o sa Pangasinan. Sa bandang Central Luzon naman sa Tarlac, 39 degrees Celsius pero aabot pa daw ito hanggang 44 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So, medyo mataas pa rin ang heat index dahil nga po, despite na makulimlim, mataas naman ang ating outside humidity at air temperature. Kaya, despite na maulap ang paligid natin, yung ating init pandama naman halos dumodoble pa rin.
Sa Batangas naman ay 39 degrees Celsius at papalo ito hanggang 42 degrees Celsius. So medyo manageable. Starting ngayong 11 hanggang alas 2 ng hapon. Dito naman sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro, nasa 39 degrees Celsius din ang inyong heat index at pinaka-manageable naman na hanggang 40 degrees Celsius. So walang masyadong problema dito sa bandang Mimaropa. Pero pagdating naman ng bandang Cebu, yan ay medyo mataas din, 38 degrees Celsius at mukhang pinakamataas na ang 39 degrees Celsius. So medyo manageable. Di na natin nasasama ang parting Mindanao dahil asahan na natin mas maulan sa inyo dyan at mas mababa ang magiging heat index. Kung itatabi naman natin sa PX extremes in past 24 hours, nanguna ang Lawag sa may pinaka-highest air temperature na 34 degrees Celsius in past 24 hours. Sa lowest temperature sa Baguio na natiling mataas pa rin, 18.4 degrees Celsius. So medyo mainit-init pa sa kanila. Medyo mas mataas ang kanilang temperatura. Hindi siya bumababa pa sa 15. Sa Inulan na naman ang Kuyo sa Palawan. Well, nasama na natin yan sa forecast kahapon pa. Nakatotal sila ng 103 mm na grabing ulan. Bunsod po yan ng Intertropical Convergence Zone Extension. Sa amin naman sa Caloocan, inulan kami kahapon. 8.1 mm lamang ang total at ngayong araw nasa 0.3 mm lamang ang kasalukuyan naming total rainfall. So matatapos po ang araw ng October, nasa mahigit 300 lamang ang magiging total rainfall namin yan. Panigurado na dahil huling araw na nga po na October. So nasa 306 total na po kami ngayon. Maaaring madagdagan pa yan bago mag alas 12 mamayang gabi. Pero dyan na talaga titigil yan. Hanggang nasa 300 mm na lamang ang total rainfall. Ibig sabihin, pasok pa rin kami sa October average rainfall namin na 256. Lumagpas pa nga. Sumobra pa nga ng 49 mm mahigit yung nadagdagan sa kanya ngayong taon. So malinaw lamang na nanatiling pasok ang ating moderate October average rainfall. Moderate lang dahil hindi naman pumalo sa mahigit 500 ang isang buwan natin. So hindi ganun katindi dito sa Caloocan. Pero syempre ay pasok pa rin siya sa pinaka-moderate average rainfall. Sa ating outside humidity, well, mataas pa rin ang concentration, 87%. So, wala itong pinagbago since last hour. Sa atmospheric pressure, as usual, mataas dahil sa ating amihan, 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Sa ating low tide status, pa-low tide pa lamang po tayo. Well, gaya po nating report ng isang araw, expected bahagyang medyo okay na po yung bandang katimugang bahagi ng bansa. Pero yung bandang hilaga, medyo tumataas pa rin sa 1.25 meters ang alon. Kaya, well, siguro wala naman sigurong papalaot ngayon dahil lahat under magbabakasyon po. Pero just in case na mayroong papalaot pa rin sa inyo sa dulong hilaga ng Luzon, ingat na lamang po dahil pumapalo pa rin sa 1.24 meters ang magiging alon dyan, lalo na sa hilagang kanluran ng Nodo Luzon dahil po sa umiiral pa rin yung ating northeast monsoon po yung ating amihan dyan. Malakas pa rin yung daloy ng easterly trade wind dyan, northeasterly trade wind po. Kaya ingat na lamang po mga folks kung sakaling may papalaot pa rin ngayong araw. Siguro konti lang siguro, kaya lalo po tayong mag-iingat dahil baka yung mga maliliit natin mangingisda walang nakakaalam na may papalaot na mga maliliit. Medyo delikado po dahil sa bugso po ng hangin dyan. So sa ating space weather status, medyo mayroon pa rin tayong mataas na active pero nireport nga po natin yan within 2 days. Naglalaro lamang sa unsettled to active lamang o 4.67 KP index. So paliwanag na natin yan yung epekto po ng solar wind pero mababa o halos wala naman tayong anaasahang solar flux. Mababa lang o moderate, minor lamang o moderate lang ang ating plasma. At hindi na masyado nakatutok yung sunspot. At maliit lang naman yung sunspots, hindi naman ganun kalakihan at yung coronal hole medyo lihis na sa Earth. So makakaramdam na lamang tayo na ilang solar wind at plasma pero hindi ganun katindi yung absorption, yung D-region absorption. So walang masyado ikababahala. Bantay na lamang po yung behavior nito. So bukod sa yung high tide nga po natin mababa, diretso agad tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 5:51 AM at lulubog po ito mamayang 5:28 PM naman. At sa ating moonrise, mamayang hapon pa po ito mag-moonrise at 1:30 PM at kinabukasan na ng madaling araw at 1:24 AM naman ito.
lulubog. Anyway, nasa unhealthy po yung sensitive groups ng ating air quality. So, ibig sabihin marami pong bumibiyahe ngayon. Malamang nadagdagan yung pollution ng mga sasakyan dahil sunod-sunod po talaga ang biyahe niyan. Expected, mataas pong ating air quality. So, double check natin. Malalaman po natin sa ating graph air quality in past 24 hours, pumapalo sa 124. Kahapon or past 24 hours, 66. Ibig sabihin, moderate to unhealthy po ang naging air quality na natin simula kahapon. Ibig sabihin lamang po, in past 24 hours, ay tumaas ng husto yung ating unhealthy air quality. Nangangahulugan lamang mula kahapon po ng bandang tanghali o hapon, tumaas na po yung mga bumibiyahe. So mga bandang alauna po, dito na po nagtaasan ang mga bumibiyahe. Malamang dahil yan sa sasakyan, so tumaas po yung air pollution natin sa Metro Manila dahil sa mga dumadami po ang mga biyahero ngayon. Ayan o, tumataas hanggang kasalukuyan ay mataas yung reading. So, yung kasalukuyang air quality nasa 44.90 po. Yung particulate matter, number 2. Ibig sabihin ay napaka-unhealthy o moderate to unhealthy ang ating magiging air quality dahil sa maraming biyahero. Mapapansin dito sa graph din. Tumaas din ho. So, tumataas din yung ating air quality. So, magmask po tayo lalo na sa mga sensitibong mga baga, lalo na uso pa po yung mga flu, yung nilalagnat dahil sa pagpalit nga po ng klima, natural po yan. Magmask na lang po tayo, lalo na siksikan sa mga terminal ngayon o sa mga biyahe, lalo na ang north at southbound natin. So medyo siksikan tayo dyan. So maganda po, magmask po tayo ha mga folks. Mas maganda na po ang nag-iingat kaysa sa mahuli ang lahat. So kung titingnan naman natin sa ating mapa, well, dito sa ating graph, mukhang walang active data ngayon dito. Hindi ko alam bakit walang active data sa ating sensors. Pero yung aking real-time, aktibo naman siya. So mukhang may problema sa internet na receiving nung particulate matter. So hindi natin alam. At dahil po hindi lumalabas, baka hindi lumabas dito sa ating world air pollution. Dapat nakalitaw yan. Double check natin. Active naman siya. Ayan, unhealthy siya. So, makikita po, mapapansin natin, medyo nagmo-moderate to unhealthy na po ang most ng areas ng buong Metro Manila. Ayan, bandang Las Parañaque, Las Piñas, medyo okay pa yung air quality. Pero pagpasok ng bandang Naiya, Mandaluyong, City of Manila, then Caloocan at Quezon City, unhealthy. Tumataas na po yung air quality. So, masyado na pong polluted ang area dahil nga po sa marami ngayon bumibiyahe pa norte at pa south. Yan. At least dito sa bandang Calabarzon sa south, mula Las Piñas, medyo okay pa po yung air quality. Wag lang sabayan ni Taal Volcano ha, yung pagbuga ng abo. So, yun po at hindi maganda ngayon sa Metro Manila ang most of air quality natin. Moderate to unhealthy po tayo, lalo na dito sa bahagi nga po ng Caloocan hanggang North Caloocan. Well, masyadong concentrated siguro yung air pollution dito. So, maging sa ating monitoring ay mataas. Ayun sa Malabo, napaka-unhealthy. So, dito sa bandang Caloocan at Quezon City, mas mataas pong concentration ng unhealthy air quality. So, magmask na lamang po tayo mga folks. Samantala sa ating local weather outlook para ngayong huling Biyernes na po at kinabukasan, 1 ng November, magiging partly cloudy tayo, maghapon pa rin kagaya ng mga nakarang araw ay may mga localized thunderstorms naman pagsapit ng hapon. So, alam na po natin gagawin mga poksa, especially sa mga hapon, yung mga afternoon rain showers natin. Ganoon din bukas ng Sabado, unang Sabado yan ng November. Magiging maulap po tayo halos buong maghapon at may mga afternoon rain showers po tayo maging sa gabi o sa madaling araw. Magkakaroon ng mga scattered isolated rain showers at may mga pagkulog at pagkidlat ang iiral. Highest and lowest temperature expected maglalaro 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 27 degrees Celsius. Yung chance pala na pag-ulan ngayon araw ay mataas 100% chance. Bukas naglalaro 68 to 70% lamang. So malinaw po yan mga folks ha.
Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Well, as usual nga po, very gloomy pa rin ang buong bahagi ng Nodo Luzon. Pero mapapansin natin ay mga isolated lamang o mga ilang kaulapan ang iiral. So, expected ang isolated rain showers and localized thunderstorms, lalo na dito sa bahagi nga po ng Northeast Luzon mula bandang Isabela, pababa na yan ng bandang Quezon Province, at ilang bahagi dyan sa may bandang Bicol Region. Although mas concentrated ang gloomy dito sa may bandang Central Luzon, Nueva Ecija, Cabanatuan Gapan, hanggang patawid niya ng Babalacat o Angeles, Pampanga, hanggang Olongapo po. Expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms, tumatawid yan hanggang bandang Bulacan po at Valenzuela. So maaaring magpang-abot dito sa Caloocan at Quezon City ay mga aasahang isolated rain showers and localized thunderstorms. Sa rest naman ng kanluran ng Nodo Luzon, medyo overcast pero katamtaman na umaaraw-araw sa inyo dyan. Kaya asahan ang maalinsangang panahon ng bahagya. Lalo na ang buong Ilocos Region hanggang Abra, pababa na ng Ilocos Sur, La Union, kasama na ang Benguet, Baguio, Pangasinan at Zambales po. Despite na gloomy po, pero at least medyo umaaraw-araw sa inyo yan. Hindi masyado o hindi kumpara dito sa mga ng silangan na mas maulap at very gloomy ang paligid. Isolated lamang din ang mga pag-ulan dahil walang umiiral ngayon na shield line dahil medyo umatras ngayon. Medyo nabawasan po yung daloy ng malawakang ahanging amihan, pero ramdam pa rin yung amihan dito sa may bandang Taiwan ha. Wala lang nagkakaroon ng frontal system. Nabawasan lang ng bahagya yung frontal system kaya walang gaanong shield line dito sa Northeastern Luzon. Pero tuloy pa rin po yung interactive ha, kaya may mga ilang kaulapan pa rin dyan yung medyo may salubungan pa rin ng init na lamig dyan. Bahagya lamang na nagiging drier ang paligid sa area ng bandang extreme Nodo Luzon. Kaya walang gaano tayo nakikitaan na shear line. Pero yung interaction ng malamig at mainit na temperatura o hangin ay patuloy pa rin nagsasalubungan dito sa Northeastern Luzon. So anytime, pwedeng mag-reaccumulate muli ang shear line dyan na magbubunsod ng malawakan localized thunderstorms. The rest naman ng buong Southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region, katamtaman, medyo nagmo-moderate ang panahon ninyo dyan. Mga isolated lang din ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon sa buong bahagi ng Southern Luzon except sa bandang Palawan na may heavy rain potential ngayon kayo na umiiral dyan. Buong Puerto Princesa, bandang Coron at Culion hanggang Batarasa at Balabac po. Kaya sila nga po kahapon ay nakaabot din sila na mahigit 100 mm na total rainfall. Pero dito sa may bandang Silangan o Southeastern Luzon, at least katamtaman ang lagay ng panahon, medyo mas maaraw at mas maalinsangan kayo dyan. Kabilang na ang Marinduque, Romblon, Burias Island, Masbate, Onres ng bandang northern part ng Visayas, dyan sa Panay Island o hilagang bahagi ng Samar ay katamtaman din ang panahon. So medyo magiging mas maaraw kayo dyan at hot humid na panahon. Rest ng bandang central ng Visayas, kabilang na ang Panay Island at Negros Region, despite na maulap pero at least nagiging katamtaman ang panahon sa inyo dyan. Isolated lang din ang mga pag-ulan sa maghapon na may pagkulog at pagkilat. So importante pa rin ang payong dahil sa magiging maaraw pa rin kayo dyan kahit papaano. At iwas din sa biglaang buhos ng ulan, maging dyan sa may bandang Eastern Samar mula bandang Oras o Dolores, pababa ng Borongan hanggang Gian, Eastern Samar. Ganon din ang iira sa may bandang Cebu at Bohol na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So medyo manageable naman ang buhos ng ulan, kaya importante pa rin ang payong mga folks. Pagdating naman ng Mindanao, well, ang kalurang bahagi ng Zamboanga Peninsula, especially dito sa may bandang Zamboanga del Norte, pagitan ng Baliguian, Siocon, pababa ng Cebu ay mga ilang kalat-kalat na ilang moderate na mga pag-ulan ang iiral. Maging sa isla ng Basilan at Hulusulu. So, ganon din ang iiral sa ilang bahagi o rest ng Zamboanga Peninsula mula dyan sa bandang Godod o bandang Sindangan. Papasok na yan dito sa bandang Misamis Occidental na magkakaroon ng medyo katamtaman, umaaraw-araw din kahit papano, pero expected pagdating ng hapon o gabi na mga isolated case of rain showers. Magiging very gloomy ang most areas ng Mindanao, pero at least umaaraw-araw sa inyo mula northern Mindanao hanggang Davao Region sa katimugan ng Mindanao. Expected din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Bunsod pa rin ng surface trap o extension ng intertropical convergence zone dito sa Dagat Pasipiko. So within 24 hours po dyan ay maaaring lumapit na naman yan sa may bandang Davao Region, mula rito sa may bandang Davao Oriental, Umati, patawid niya ng ilang bahagi ng Davao del Norte, City of Davao,
at Davao del Sur. Asahan ang kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog and the rest ng buong the Bukidnon area. Mula Agusan del Sur naman and rest ng Surigao del Sur hanggang Surigao del Norte o most of Caraga area, gloomy ang panahon, so medyo nagmo-moderate pero minsan-minsan magkakaroon pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog dahil pa rin sa umiiral na istalis sa buong silangan ng bansa. Yan o, tuloy-tuloy pa rin po ang istalis dyan sa buong silangan ng bansa. So kasabay ng hot humid na panahon ay sasabay din pa minsan-minsan ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Yan. Pero dito sa buong bahagi ng Luzon hanggang eastern portions ng Visayas, at least medyo manageable naman, hindi naman grabe ang magiging pag-ulan sa inyo. So, walang masyadong ikakabahala masyado. Hindi kagaya sa may bandang Palawan at Zamboanga Peninsula na nagme-heavy rain po ang mga pag-ulan dyan. So, ingat pa rin sa mga biglaang downpour ng ulan sa maghapon dahil mga magdudulot pa rin yan ng posibleng flash floods lalo na dito sa may bandang Mindanao sa katimugang parte dahil na lumalapit na naman ang accumulated dyan ng Sepestrap extension ng ITCZ. So silipin naman natin yung rainfall forecast at MSLV forecast care of ECMWF mula 8 o'clock AM onwards po ito hanggang 2 PM. Makikita natin halos katamtaman o halos moderate ang panahon sa buong Northern Luzon, walang gaanong ulan o maliit lamang ang tsansa. Typically isolated rain showers lamang siguro. Yan, kabilang na ang bandang Metro Manila. Pero pagdating sa may bandang South Luzon, makakaroon pa rin ng mga ilang light to moderate na mga isolated case of rain showers. Expected ang mga localized thunderstorms mga folks. Lalo na po dyan sa bahagi nga po ng southwest Luzon, especially ang Palawan at west portions ng Mindanao sa may bandang Zamboanga Peninsula. Expected ang mga ilang moderate to heavy rain showers. Ingat po sa biglaang pagbaha. Ngayon, kung titingnan naman natin mamayang alas 2 ng hapon onwards, double check natin. So, mga isolated lang din ang mga pag-ulan sa maghapon. Yan, lalo na mga bandang hapon, mostly dyan sa may bandang Northern at South Luzon, isolated lamang ang pag-ulan ang iiral, except lamang dyan sa may bandang Kalayaan Group of Islands, na mas makakaranas kayo ng mga moderate to heavy rain showers, kaya be ready na lamang just in case. Pero rest ng Visayas, magiging moderate ang mga pag-ulan, ganun din sa ilang bahagi ng kanluran ng Mindanao, at Davao region ay mga kalat-kalat din ng mga moderate to heavy rain showers. Dahil again, may umiiral nga po tayo na tuloy-tuloy po na sa Sepestrap dyan or extension ng Intertropical Convergence Zone. So just in case po, be ready na lamang sa inyong payong at ingat sa posibleng mga biglaang flash floods. At kung double check naman natin mamayang gabi o 8 o'clock PM onwards, hopefully sa maghapon ngayon medyo may mga nakapunta na sa inyong mga na yumao sa buhay, mga mahal ninyo sa buhay. Yan, para may idea kayo na kung may mga pag-ulan sa maghapon. So mamayang gabi po ay patuloy pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Damay din daw ang Metro Manila at ilang bahagi ng kanluran ng Zambales. Yan, ang maabot din sa ilang bahagi ng Central Luzon. Dito naman sa Southwestern Luzon, maulan na naman. Kasama na ang Palawan, ilang bahagi dyan ng Southern Luzon, Western Visayas, at ilang kalat-kalat na pag-ulan naman sa baba ng Mindanao. So most of eastern sections, medyo isolated lang din ang mga pag-ulan at medyo maulap na panahon po. So tuloy-tuloy po tayo na magiging maulan po sa maghapon pa rin. Gaya ng mga analysis natin o forecast ng mga nakarang araw, expected po ang mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan na may mga pagkilat at pagkulog maging bukas po sa araw ng Undas po ha. Kaya be prepared sa inyong mga tent kung sakali or mga payong po para hindi magiging istorbo ang inyong pagbibisita sa inyong mga nayumao sa buhay mula ngayong araw hanggang bukas siguro. Malamang tatagal pa yan hanggang 2 po ng November siguro. So at least meron na tayong idea. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit ang computer-generated tropical cyclone sector. Nadagdagan na naman tayo ng panibagong invest low pressure area. Mula kay 98W kahapon nga po, which is magiging si Pretino, just in case makapasok na nga po ito ng Philippine Area of Responsibility. Itong unang linggo nga po ng November, maraming hindi nakakaintindi ng mga followers na sinabi naman natin na inaasahan na o posible nga po itong maging tropical depression nga po sa unang linggo na nga po ito ng November. So marami mga kababayan hindi pa rin nakakaintindi dun sa ating reports. Hindi ko maintindihan sa babaw na po ng ating paliwanag, may mga kababayan pa rin tayong hindi nakakaintindi ng pagbabasa o comprehension. Malinaw naman sinabi natin sa ating Facebook page report, yung unang analysis natin dito kay 98W,
ay mababa pa talaga ang chance niya na magiging aktibong low pressure area. Siyempre sa loob at sa susunod na 24 oras. Pero sinabi na rin natin na maaaring maging aktibong low pressure area nga po ito sa unang linggo nga po ng November. Hindi naman natin sinabi sa araw ng October 29, hindi naman natin sinabi sa October 30. Sinabi natin unang linggo po ng November. At nagbinggit tayo ng approximate ahead of time between November 4 to November 7. Yan yung approximate ahead of time natin na magiging aktibo na talaga siya. Baka nasa loob yan ng Philippine Area of Responsibility na nga po. Expected nga daw po this weekend ay makakapasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Again, depende yan sa movement speed niya. Bakit? As of 11:15 AM, ang kanyang central air pressure ni 98W o Pretino, just in case maging tropical depression, ay nasa 1,011 hectopascals ang central air pressure. So mapapansin natin dito, very uncertain pa rin ang kanyang development. So kung titingnan nyo yung Dvorak niyan, ay napakahilaw pa ng Dvorak niyan. Since kung titingnan nyo dito sa ating monitoring, sa ating floating satellite imagery, kung titingnan natin yung Dvorak niya, yung kanyang approximate sense of wind speed, mapapansin nyo po, mababa pa po, at yung kanyang center C, ito po yung pinaka-central C, mapapansin nyo po ay napakahina pa talaga. Hindi man lang umabot pa man lang ng T1. So, wala pa po talaga. So, dito malinaw pa lamang ay nasa low pressure area pa lamang siya. Nasa low pressure area pa lamang siya. Ito po yung upward low, hindi yan yung sentro niya. Upward low yan. May mga ulan na dala yan. Titingnan nyo po yung C o center ng kanyang circulation. Ito yung D, yung diameter range, ito yung center range, ito yung outer circular range. So, sa mga meteorologists na alam gumamit ng Dvorak technique, alam niya po ninyong ibig ko sabihin. So, mapapansin niyo dito, wala pa talaga at mahina pa talaga ang kanyang development. Kaya, nananatiling low pressure or mula dito sa ating real time ng tropical cyclone sector, mapapansin nyo po, nasa low chance pa rin po ito. Pero kung papansin nyo po sa forecast and symbols, nasa medium chance of intensification na daw ito. So ito ang sinasabi, may 50-50% na po na tsansa na magiging aktibong low pressure area na yan. So malinaw naman po yung sinabi natin. Hindi naman natin sinasabi na ngayong araw magiging aktibong low pressure area siya. Sinasabi naman natin dito, nasa 50-50 chance. Ibig sabihin, maaring hindi ngayong araw ito magiging aktibong low pressure area o ganap na bagyo, o baka sa susunod pa na 48 oras, or baka sa mga next na susunod pa na 48 oras. Yun po ang ibig sabihin yan. Hindi natin alam bakit hindi maintindihan ng mga ibang kababayan natin yung mga ganong Tagalog naman na po ang termino natin. At makikita naman yan sa ating website, naka-indicate na po yan. Ito po yung legend, makikita nyo naman yung representation yan. Dito pa lamang malalaman nyo na po kung aktibong low pressure area na ba siya o hindi pa, di ba? Malinaw naman po, nababasa naman natin dyan O LPA nang nakalagay dyan. Wala namang nakalagay dyan na tropical depression na siya, di ba? So, naka-LPA, naka-indicate na nga po yan in real time Malalaman nyo naman po dito kung isa na siyang ganap na bagyo Lalabas na dyan sa weather description. So, para gusto nyo pong masundan yung ating real time, pwede nyo naman silipin sa aking webpage po. So, yun naman po at wala pa pong increasing development sa ngayon yung kanyang average wind speed. Pero napakabilis ang pagkilos niya, pahilagang silangan sa ngayon na 42 km an hour po. Napakabilis po niyan. So, bumilis po yung pagkilos niya. Kaya kapag hindi po nagbago yung kanyang movement speed, ay probably this weekend, o baka mas later pa, mapapabilis po ang pagtungtong niya ng ating Philippine Area of Responsibility. So, magdedepende po kasi yan sa movement ng bagyo o low pressure area. Kaya hindi porket sinabi natin na weekend na makakapasok ng PAR 100% ay ganun po mangyayari. Baka bigla na lamang bumagal yan, maging 9 km na lamang yung movement speed niyan, baka umextend ba? Baka sa darating pa na Lunes next week, papala ito papasok ng PAR o sa Martes. So, depende po yan sa movement speed po ng bagyo o ng low pressure area. Samantala, anyway, sukatin natin gaano nakalayo itong si 98W pala, no? So, as of 11:15 AM, yan, sukatin natin yung magiging reference natin dahil medyo mataas na siya
sa may bandang Surigao region o bandang Siargao. Yan. Surigao del Norte na lamang yung reference point natin. So mula sa Surigao del Norte, ang layo ni 98W, 1,825 km pa po east ng Surigao del Norte. Sa labas pa rin po ito ng Philippine Area of Responsibility. Well, mapapansin nyo, halos stationary pa rin siya dyan sa may bandang south of Guam, halos. Yan, mapapansin nyo, medyo naglalaro-laro pa yan sa paligid na yan dyan sa may bandang Caroline Islands na ata ito, bandang Yap Islands, paligid ng Yap Islands. So naglalaro pa siya dyan, hindi pa siya gaano kumikilos pa kanluran pa. Naglalaro-laro pa kasi mapapansin nyo po mula nung nabuo ito noong October 29, 3:45 PM po, naglaro-laro lamang ito dito. Halos nag-stationary lamang siya dito sa may bandang Yap Island. Hindi pa niya nagagawang kumikilos pa kanluran po. So, i-activate natin yung satellite imagery para makita nyo po yung actual niya. Yan, nanatili siyang namamalagi pa rin dyan, no? Pero, makikita nyo naman, dahan-dahan pa rin ang pagkilos niya pakanluran pa rin. Kasi yung subtropical ridge, malakas pa rin po talaga yung subtropical ridge yan. So, malabo na makakaakyat ng hilaga o pahilaga ang most of tropical cyclone. Depende pa rin kung biglang humihina ang subtropical ridge. May tinatawag tayong nabubungi minsan yung subtropical ridge. Halimbawa, dito may high pressure area dito. Dito, minsan may high pressure area dito. Then dito, butas. Ganyan. Minsan nagkakaroon ng butas. Dito, medyo mababa. Low pressure. Then dito, high pressure. Kapag kaganyan ang nangyayari, minsan ang bagyo, bigla itong kamakabig, pahilagang kanluran, gumaganyan yan minsan. Kasi makikita niya mayroong mababang atmospheric pressure dito. Yung butas nga po. Pupuntahan na ngayon ng low pressure area yan. Diyan siya pupunta. Kung saan ay mas mababa yung atmospheric pressure. So, nagiging case-to-case scenario kapag kaganyan ang nangyayari. Minsan, dito nabubutas. Minsan, dito. So, depende po sa positioning ng subtropical ridge. Sa ngayon, medyo malakas pa po yung subtropical ridge. Ayun, malakas. Pati yung jet stream, malakas, yung malamig na hangin. Kaya, sa ngayon, mahirap pang maka-northward ang galaw ng bagyo sa ngayon. So, depende yan sa strength ng high pressure area, So, sa ngayon, pakanluran pong kilos niyan. At ito namang si 99W. So, malayo pa po ito, So, hindi mo natin susukatin. Dahil lagpas-lagpas pa ng 2,000 mahigit yan. Pero, ang layo niya mula sa southeast of Guam, nasa layong 896 km east-southeast ng Guam. So, napakalayo pa niya. Pero mapapansin nyo po, pahilagang kanluran din ang nagiging kilos niya. Yan. Pahilagang kanluran din, dahan-dahan na magiging kilos niya. Well, nai-report na natin yan sa mga ibang nakaraan. Kaya lang, ang huli nating na monitor itong si 98W. So, ito, hindi natin na-anticipate na itinaas din ng tropical cyclone sector. Bigla rin kasi lumilitaw yan sa mga empirical forecast kahapon, maghapon. Pero hindi kasi nagpakita o hindi nakitaan ng mataas na convergence kaya hindi na-detect ng ating tropical cyclone sector. Siguro madaling araw ito na-detect kaya madaling araw lang ito na-confirm. So yun po ang layo nito at maliit pa ang tsansa din nito na magiging isang ganap na bagyo kasi ang kanyang center air pressure 1,009 hectopascals po. So pareho sila sa ngayon, mababa pa ang tsansa nila na magiging ganap na bagyo. However, itong si 98W nga po, nasa medium chance o 50% chance na magiging isang ganap na bagyo o active na low pressure area. So hindi pa rin mawawala ang mga empirical forecast kay 98W dahil mula dito sa pinaka-ensemble forecast ay makikita natin ay mataas pa ang posibilidad niya na maging isang ganap na bagyo pa. Probably this coming week nga po, unang linggo yan ng November. So maliwanag naman po yung ating analysis na hindi pa sa ngayon ito magiging isang ganap na bagyo. Pero base sa ating forecast and symbols nga po, 50% chance na po yung forecast na posible itong maging isang ganap na bagyo pa. So mababa pa rin siya within or next 24 hours po. Pero at least may indication na posible nga po itong mas maging malakas at maging tropical depression. Kaya posibleng pagpasok nito sa unang linggo nga po ng November. Estimated ahead of time na po natin, November 4 to 7, maaaring tawagin na natin sa
Tropical Depression Tino. Kaya abang-abang na lamang po at mag-update naman po tayo dyan. At mula sa pinaka-spaghettios moderate Sky 98W o Tropical Cyclone Intensity Forecast, within 6 days or next 6 days daw, ay posible na itong lumakas at maging tropical depression. Ito yung pinaka-latest forecast niya. Pero hindi pa po yan concluded o conclusionary dahil maaari pang magbago yan. Baka within 48 hours lamang posibleng lumakas na kaagad ito. Depende yan sa sea surface temperature dahil naglalaro nga po sa 30 to 31. Minsan bumababa pa po yung sea surface temperature dyan. Minsan nagto 29 degrees Celsius. So napaka-alanganin at very erratic pa yung nagiging forecast niya. Sa ngayon, ito lamang yung kasalukuyan niyang magiging forecast na posibleng nga po in 6 days maaari na siyang maging tropical depression. Pero hindi yan conclusionary ha. Maaari pang magbago yan. Baka mas mapapaaga pa yan. Baka within 4 days pa lang, baka maging tropical depression na siya. So, depende. Just in case masunod po ito, baka sa November 6 or 7 na po ito. So, next Thursday or Friday, baka dyan pa lamang siya maging tropical depression. Ngayon, kung mapapaaga po, this weekend, just in case po, nakalapit agad siya ng PAR o nakapasok ng PAR this weekend at nagkaroon na siya ng enhanced development, ay baka either siguro mga Lunes pa lamang siguro o Martes baka maging tropical depression na ito ng tuluyan. So mag-update po tayo at obserbahan muna natin yung development ni 98W. Sa ngayon wala pang forecast and symbol si 99W dahil bago pa lamang o kalalabas pa lamang po ni 99W. So tingnan na lamang natin mga po. Ngayon silipin natin yung magiging possible development at forecast track nitong si 98 at 99W just in case. Yan, gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Mula sa pinaka-West Pacific Basin natin, mataas na po yung kanyang favorable. So very favorable na po yung circulation niya. Ibig sabihin ay mataas na po yung kanyang Coriolis, yung upward low. Pero mapapansin naman natin sa kanyang vorticity na natiling medyo moderate pa lamang. Hindi pa ganun kalakasan. Kaya nga po sinasabi natin, hindi pa natin niruled out na ito ay lumakas sa loob ng 48 oras. Baka mas bumagal yung development, baka next weekend pa siguro o bago mag next weekend. Siguro mga November 6 o 7, baka doon pa lamang ito mag-enhance at maging ganap na bagyo na. So depende pa rin talaga. At mula rito sa pinaka-H anomaly, moderate na po siya. So, medyo mataas na rin kahit papano. Naglalaro na sa halos 40 to 50%. Yan. Yung cyclonic, makikita nyo, very shallow pa rin. Well, makikita naman natin sa pinaka-actual kanina, very shallow pa rin yung kanyang cyclonic probability. So, mula sa pinaka-mean winds niya, tingnan natin yung kanyang environmental steering environment. Yung environmental steering, mapapansin po natin yung magiging galaw ng horizontal. Mapapansin nyo po dito ay pakanluran po yung galaw and then may portion na nagwa-west-northwest po siya. Kaya pwede pa po itong mag-northward at tumama ng bandang northeastern Luzon. Itong si 98W or posible pa itong dumire-diretso pakanluran at maglandfall dito sa bahagi nga po ng Eastern Visayas. So dalawa pa rin po talaga yung senaryo na maaaring magiging tumbok nitong si 98W. Hindi pa talaga certain o very uncertain pa po talaga. Malinaw naman po sa pinaka-steering. May portion pa nga po bigla itong magno-northward. Ayan o. So mapapansin nyo po dito, medyo may high pressure area dito sa pagitan. Yan, may high pressure area dito sa pagitan. Pero dito, medyo manipis. Numinipis po yung high pressure area dito. Ganon din dito. Medyo nagtitypical low siya. Kaya, posible po na maaari pang humilaga ang anumang bagyo just in case magkaroon ng butas yung pagitan niya. Dito, malakas yung high pressure area. So, depende pa rin po mga folks. Ha? Dahil sa behavior ng ridge of high pressure area. Sa pinaka-vorticity, double check natin kung mataas na rin ba. Well, makikita natin, almost high na itong si 98W. So, maliwanag naman po, pinapakita dito na may medium chance na po siya na maging ganap na bagyo po. Anytime, within or next 24 hours pa rin. So, malinaw naman po sa pinapakita dito sa ating monitoring.
Mula naman sa pinaka-global spectral model natin ay natiling shallow pa rin yung circulation. Yan, medyo moderate o medium development din. At sumunod po yung isa. Ito yung C99W nga po. Yan o. Nagkaroon bigla ng circulation. Kaya pala madaling araw ay itinaas na as Invest 99W na. So kung babalikan natin, expected daw na papasok daw ito ng Philippine Area of Responsibility by November 2 na. So medyo bumagal yung medyo bumilis yung kanyang movement. So gaya nga po na ating sinasabi nga po, di ba? Ay unang report natin kahapon ay papasok ito ng PAR by November 4 or 5. Ngayon, medyo bumilis po yung pagkilos niya dahil pumalo sa 42 km per hour yung kanyang movement speed. At dahil bumilis po yung movement speed, natural, bibilis po ang pag-entry niya dito sa Philippine Area of Responsibility. Imbis na November 4, naging November 2 na ang expected possible ng forecast niya na ito ay makapasok ng Philippine Area of Responsibility. So, napaaga siya. So, posible nga po siya sa darating na weekend ay tutungtong na nga po ito ng Philippine Area of Responsibility at posible na nating tawagin sa Tropical Depression Tino kung unang itataas ito ni Pag-asa at ni Japan Meteorological Agency. Asahan na natin, mauuna yan si Pag-asa at JMA. Tsaka na po yung mga international weather agencies dahil less than 8 hour po yung ahead ng oras ng forecasting nila. Maliwanag po yan ha, mga folks. At kung titingnan natin yung extended forecast nito, ay kikilos po ito. Tutumbukin daw ang bandang Eastern Visayas. So, yun po. At mapapansin natin dito, pa Eastern Visayas din, yung tumbok nitong C98W. Ayan o, ito yung forecast ng Japan Meteorological Agency. Kung mapapansin nyo po, iba ang forecast dito sa ibang weather agencies. May tendency na biglang magno-northward yan, ganyan. Tutumbukin pa nito ang Northeastern Luzon. Kay JMA naman, ECMWF at JFS, dito ang tumbok niya, Eastern Visayas. So, very erratic pa rin yung forecast niya. Sa mean sea level pressure, makikita niyo po ang pinakamababang atmospheric pressure niya bago ito maglandfall according dito, 1,008 to 1,006 hectopascal. Malinaw lamang na hindi man lang siya umabot ng severe tropical storm. So, nanatili itong nasa tropical depression lang, oh. So, sa nagpapakalat po na aabot daw sa typhoon category, ha, dito pa lamang misleading na po kayo. Oh, di ba? Hanggang tropical depression pa lamang siya dahil nasa 1,006 hectopascals at 2,000 to 1,004 hectopascals. Pag mga ganyan pa lamang atmospheric pressure, asahan natin tropical depression pa lamang po yan. Hindi pa talaga siya o hindi man lang siya pumalo sa tropical storm. Diba? Kaya yung nagpapakalat na bago maglandfall sa bansa, typhoon category na raw. Dito pa lang, na-mislead nyo na po yung mga kababayan natin. Yan po yung ating paulit-ulit na paliwanag na wag agad-agad tayong magkukonclude. Kapag may lumalabas na bagong invest o low pressure area, wag muna tayong magbibigay muna ng pagtala. Kung kailan ito tatama or gaano ito kalakas, kung aabot ba ito sa anong kategorya, wag muna po kayo magbibigay na ganyan dahil nga po magbabago pa po yan, which is ito nga po. Malinaw na hindi naman siya umabot man lang ng tropical storm. Nag-maintain lamang siya sa pagiging tropical depression bago ito dumikit dito sa Eastern Visayas. By November 4 po yan ha, ayan o. Nasabaybayin na ito ng bandang pagitan ng Guian Eastern Samar. O pagitan po dyan ng Surigao del Norte o Guian Eastern Samar, yung pinakasentro niya ayon dito sa ating mean sea level pressure ha, care of Pag-asa at Japan Meteorological Agency. Yan. So malinaw naman po mga folks ha, unang linggo talaga ng November na ito expected maka-apekto na sa bansa. Yan. So yung strike probability niya ay mataas na po, nasa at least 60% to 70%. At dalawa na rin yung lumabas. Nag-reaccumulate yung isa, which is si 99W nga po. Yan. Yung tropical wave dito na lumabas, hindi naman nag-succession din na naging isang active low pressure area. So, ang babantay na ngayon natin, itong si 98W at 99W. At kung titingnan natin yung tropical cyclone strike probability niya by November 3. Yan. By November 3 na po yan. Yung una, November 2 po. So, unang linggo na talaga ng November na lalapit ito ng bansa.
Yan, titingnan natin sa araw ng November 3. November 3 is Lunes na yan. Ayun na, mas lumakas na. Apektado na po ang Eastern Visayas at bandang Eastern Mindanao na. O, see? Pero hindi pa masyado umaabot sa rest of Visayas and Mindanao. Tapos nakatikit pa rin itong si 99W. Tingnan natin kung maghihiwalay ang dalawang yan o magsasanib. November 4 po ito ha, 8 o'clock PM according dito sa long range forecast na ng tropical cyclone strike probability. Yan, so makikita natin sa darating po na next week ay maapektuhan na po ang buong Eastern Visayas, Southern Luzon, kabilang ng ilang bahagi ng Mimaropa, Northern Mindanao. Yan. So nagiging maulan na tayo dyan sa bandang araw na yan ng November 3 o November 4 po. Base dito ha sa latest forecast ng tropical cyclone strike probability Genesis. Yan, ito si 99W. So nanatiling 40% on development, pero yung halos dikit pa rin yung trough niya kasi naka-embed ito ng intertropical convergence zone. Itong dalawang ito, si 99 at 98W. Para mapapansin nyo po, puro pakanluran ng kilos niya. Walang nakikitaan dito na ito ay mag-northeastern Luzon pa. Yun, dito kasi base ito kay SMWP. So mapapansin nyo po, Eastern Visayas ang tumbok niya. Kung i-extend natin yan ng November 7, yan, para makita nyo po yung pinaka-long range forecast niya by November 7 na po. Ayun, tinawid na nga niya. Nakatawid na siya ng bandang Southern Luzon or Visayas, and then umexit ito bandang Southwestern Luzon, bandang Mindoro or bandang Coron, Palawan. Diyan na siya tumawid. So, pag ganyan po yung trajectory niya, pakanluran, then tutumbukin ito ang Eastern Visayas, and then lalabas ito ng bandang Mimaropa. So, apektado po ang Southern Luzon yan ha, ng strike probability, abot kasama ng Metro Manila, hanggang dito sa may bandang Bulacan, Zambales at Pampanga, yung strike probability niya. Pero kung mapapansin natin, yung taas ng tropical cyclone strike probability niya, naglalaro mga 50 to 60%. So, walang nakikitaan na sa ngayon ha, na magiging typhoon category yung intensity niya. So, probably mga between tropical depression to tropical storm. Yan. Pagitan lamang yan yung nakikitaan dito sa strike probability. So, malabo po yung sinasabi ng unang nagpapakalat na aabot ito ng typhoon category daw at super typhoon ha. Huwag po munang paniwalaan yung mga ganung kumakalat po. So, maliwanag po yan. November 7 na po yan ha. Very long range na po yan. So, ibig sabihin, ito ay erratic pa o uncertain na mangyayari yan. At least meron na tayong diagnostic na posibleng magiging senaryo niya kung sakaling kumanluran ng tuloy-tuloy itong si 98W o pre-Tino. Walang nakikitaan na magno-northeastern Luzon ito. So, mula sa pinaka-computer models naman ng mga iba't ibang mga weather agencies, kay GFS, Eastern Visayas din, at kapareho halos kay SMWF ang tumbok niya. Ito si 98W, ayan, nagtraverse ng Visayas. Ito naman si 99W, alanganin pa yung kilos niya. Naghihilaga pa siya o nagno-northward pa. Ito mas mataas yung trajectory niya. Pero ang medyo consistent dito kay 98W na Eastern Visayas daw ang tumbok niya. Yan. Magla-landfall siya by November 3 siguro o November 4. Double check natin ha. Ayan, sa may bandang baybayin, halos pagitan nga ito ng Mindanao o Surigao del Norte at Guian Eastern Samar. So mga either November 3 o November 4. Ayan, nasa baybayin na ito ng Eastern Visayas. So malinaw yan mga folks ha. Kay SMWF naman, papost din natin. Ito, nagre-reset itong si SMWF eh. Pero mapapansin natin, pakanluran din ang kilos niya at mukhang tutumbukin din niya ang Eastern Visayas. Pero medyo nagre-reset itong si ECMWF. Yan, kasi yung strike probability niya very erratic pa. Pero kung titingnan natin dito, halos Eastern Visayas din ang tumbok niya at sa ngayon wala ring nakikitaan na magbigla itong kakabig pa Northeastern Luzon. Kay NAVGEM naman, ito mas aggressive yung forecast niya, mas active. Yan, makikita natin
didikit ito ng Eastern Visayas din. So mataas na po yung confidence na yung magiging landfall scenario ni Pretino dito sa may bandang Eastern Visayas po. Yan, probably Eastern Samar, pagitan ng Eastern Samar, ayan o. And then mag-Bicol region ito. Dito medyo nagno-northwestward pa siya. Then tutumbok ito ng Nodo Luzon. So ito medyo nag-skirting ito dito sa may bandang Eastern Visayas, and then bigla itong naghilagang kanluran dito sa may bandang Palusod. So ito nga po yung sinasabi natin na mayroong isang senaryo na posible pa nga itong mag-northeastern Luzon. Halos didikit lang ito sa may bandang Eastern Visayas, then kikilos ito pahilagang kanluran, patumbok dito sa may bandang either Aurora region po sa northeastern Luzon. At ito namang si 99W ay sa mga araw na yan, lalapit pa lamang ito ng Guam. Yan. So, very erratic din ang forecast niya kay Icon. Kung titingnan naman kay Icon, halos kapareho kay ECMWF. Yan. At kay GAM naman, kung titingnan natin dito, halos kapareho din sa ipinapakita ng Japan Meteorological Agency at ECMWF na maglalandfall sa Eastern Visayas at tatawid dito pa Mimaropa. Yan. So, apektado din ang buong South Luzon, damay ang Metro Manila kung sakaling mag-accumulate ng mga pag-ulan. Pero dito, maliwanag din na hanggang tropical depression ang nakikitaan natin. Ayon na rin yan kay ECMWF. Tropical depression lang sa ngayon ang nakikitaan hanggang sa ito'y mag-landfall sa Eastern Visayas. So, wala tayong nakikitaan sa ngayon na ito ay aabot ng typhoon category, ha? So, malinaw po dito sa mga multiple agency na po itong ginagamit natin. Hindi lang isang agency ang ginagamit natin. 6 po. Kasama na po ang Japan Meteorological Agency. Yan, oh. Ito yung Japan Meteorological Agency, and then GFS, ECMWF, NABGEM, ICON, at GAM. So, hindi lamang isang agency po ang ating pinagbabasihan. Multiple agency po ito. At tinitingnan natin yung mas mataas na confidence na magiging pagkilos ito pakanluran at kung ano ang ilalakas niya. At mapapansin natin hanggang tropical depression ang nakikitaan natin sa ngayon. Wala tayong nakikitaan na aabot ito sa pagiging typhoon category. Samantala sa ulit lindol, so far nanatiling tahimik o kalmado naman ang ating seismograph. Wala naman masyadong may malakas na mga paghinig. Pero expected pa rin ng mga aftershocks dahil may nadedetect tayong mga cluster ng mga maliliit na mga aftershocks. Yan yung mga pin quakes, pero halos hindi masyado distinguish sa aking seismogram. So probably mga malalayong lugar na siguro yan. So double check natin sa pang short period mismo ni PHIVOX. At probably pag nag-post tayo ng monthly earthquake, panigurado, maging yung mga foreigner na makakabasa na ating report ay magugulat sa dami ng naging lindol natin ngayong buwan ng October. Samantala mula sa data feed ni PHIVOX, mula kaninang madaling araw, marami pa rin yung mga aftershocks gaya ng ating inaasahan at mukhang mayroong isang magnitude 4 dito pa rin sa may bandang Balut Island, southeast ng Balut Island. Malalim pa rin, 145 km ang epicentral depth, so halos hindi ito mararamdaman at magnitude 4.1 po. Halos bandang Indonesian o Malaysian o Indonesian Peninsula dahil halos malapit ito sa baba ng Sulawesi. So, Indonesian Peninsula siya. Malayo naman sa may bandang Mindanao area at after nyan, wala namang sumunod na magnitude 4 sa kanya. Kaya siguro hindi na detect or malinis ang ating seismograph. Walang masyadong indication. Pero wag nating baliwalain dahil sunod-sunod pa rin ang mga aftershocks lalo na sa Bogo, Cebu at bandang Manay pa rin po sa Davao Oriental. Yan. So tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks diyan mga folks. At mag-ingat pa rin tayo lalo na marami ngayon ang dumadalo sa mga mahal natin sa buhay na mga nayumao na. Mag-ialisto pa rin po tayo mga folks. So wala namang abnormalities ng wave height. So diretso agad tayo sa ating annual earthquake. Sa ating historical earthquake, Well, kasama na rin yung annual historical earthquake natin para malaman natin yung total earthquake, of course. So, tingnan agad natin yung month of October.
Yan, ang dami kasing data ng month of October. More than 3,000 eh. Kaya ang dami. I-recompute pa yan ng ano yan. So, makikita po natin ang total earthquakes natin ngayon, 3,840 earthquakes na po. 3,672 dito sa magnitude 2.0 pataas, 149 sa magnitude 4 at remain o nanatiling 15 ang ating magnitude 5, tatlong magnitude 6 plus at isang magnitude 7.0. Again, may tuturing ito na pinakamaraming lindol ngayong taon, this month of October po. Pinakamarami, halos magti 3,900 ang total earthquakes. Ang pinakamaraming mga nilindol, of course, dito sa baba ng Bogo, Cebu, yung clustered earthquake total. Yan, kung titingnan po natin yung clustered earthquake total, 1,822 po. Yung total earthquake sa paligid po ng Bogo, Cebu, pinakamarami pa rin. Sa may bandang Surigao del Norte ay 220 cluster. Sa may bandang Surigao del Sur, malapit sa Tandag, nasa total of 145 earthquakes. So marami. At sa may bandang Manay naman, Davao Oriental naman, yung cluster, kukunin na natin yung total cluster sa paligid. Halos hindi makita. Zoom in na lang natin muna. So, isang 492 at isang 360. Hindi makombine eh. So, itototal na lang natin yan. Kung 360 at 492 ay lumalabas po, 852 po ang total earthquakes natin sa paligid ng Manay, Davao Oriental. So, pumapangalawa po ang Manay sa pinakamaraming lindol after ng Bogo, Cebu po. Nasa halos 1,859 ang clustered total earthquakes po. Patuloy pa rin ang aftershock, so maging alisto pa rin po tayo sa mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi na yan ng Visayas at Mindanao. Although sa ngayon wala tayong nadedetect na mas malakas na pagyanig. So sa ating annual earthquake frequency by magnitude, nasa total of 18,622 earthquakes na po tayo, kasama na dito ang magnitude 1.0 pataas. 1.0 onwards po, kasama na. Nasa 18,622 na po. So, sobra-sobrang nahigitan na nito ang total earthquake last year. So, nangunguna na po ang ating taon ngayong 2025 sa may pinakamaraming lindol na naitala ngayong o sa nakalipas na 7 taon. So, hindi po talaga maganda ang news na ito. Ipopost natin to sa Facebook page para malaman na mga kababayan natin at yung mga foreigner na member po tayo sa earthquake monitoring worldwide. Naka-member po tayo doon para malaman ng mga foreigner kung gaano po kalala ang nadagdagan na lindol ngayong taon kumpara ng nakalipas na 7 taon. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa huling araw na po ng October 31, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw na ng October 31, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lamang natin na magiging gloomy pa rin ang ating maghapon hanggang bukas po yan, unang araw ng undas. Ingat na naman at magdala po lagi ng payong dahil very isolated ang mga pag-ulan na may localized thunderstorms. At visit sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa data feed na aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy Halloween na rin po sa inyong lahat mga folks.